Nagsimula ang kakaibang mga nararamdaman sa kanyang paligid ng 19 anyos na dalagang si Selena noong katatapos niya palang magdibu. Yung tuwing sasapit ang takip silim o dapit hapon ay may naaamoy siyang kakaiba at bigla-bigla na lamang lumalamig ang temperatura sa loob ng kanyang sariling silid. Yung amoy na naaamoy niya ay paiba-iba, pero pare-parehong hindi maipaliwanag o mailarawan man lang. Basta hindi siya mabango, ngunit hindi rin naman mabaho. Simula rin na magdibu siya, ay lalo pang dumami ang mga binatang nagpapalipad hangin sa kanya. Karamihan ay mga gwapo at mga mistiso. Hindi naman ito nakapagtataka, dahil habang tumatagal ay talagang lalong gumaganda si Selena at may nakakahalinang paraan ng pagkilos. Selena, payuhan lang kita ha, tungkol dyan sa dumadami mong manliligaw. Hanggat maaari, mag-focus ka muna sa pag-aaral mo. Importanteng makapagtapos ka muna ng pag-aaral, dahil para sa future mo yan. Ang pakikipag-boyfriend ay saka na lang kapag nasa tamang gulang ka na para mag-asawa. At kapag may maayos ka ng trabaho. Minsan ay pagpapaalala ng butihing ina ni Selena sa kanya. Ito ang gustong-gusto niya sa kanyang ina na mag-isa na lamang nagtataguyod sa kanya dahil ulila na siya sa ama. Isa pa ay nangako na rin siya dati sa kanyang ama na gagawin niya ang lahat para umasenso ang kanilang buhay na mag-ina. Opo inay, huwag po kayong mag-alala. Pag-aaral po talagang priority ko sa buhay. Wala na nga ho akong pinapansin sa mga manliligaw ko eh. Ay mabuti na yan kung ganon anak. Pero curious lang ako. Paanong hindi pagpansin ba ang ginagawa mo sa mga nagtatangkang manligaw sa iyo? Ay naku anak, iwasan mo na yung paraan na makasakit na naman ang kanilang damdamin. Sa dami kasi ng mga binatang nagpaparamdam sa iyo, baka hindi mo alam, hindi na pala normal na tao, kundi kakaiba sila. Kaya dapat maayos din ang hindi mo pagpansin sa kanila. Natigilan si Selena sa tinura ng kanyang inay. Mataman nga siyang napabaling dito dahil doon. Bigla kasing naisip ang kakaibang nararamdaman niya tuwing sasapit ang dapit hapon. Hindi niya pa ito nasasabi sa kanyang ina. Teka inay, anong ibig mong sabihin? Posible ba talaga na may ibang mga nilalang na pwedeng magkagusto sa akin? Sa kakaibang ganda mong yan, anak. Abay, oo. Yan ang ikinatatakot ko eh. Ang may magkagusto sa iyong engkanto o iba pang nilalang na hindi natin nakikita. Sa totoo lang, minsan na rin kasing nangyari sa akin na may engkantong nagkagusto. Isang tikbalang lang na minsan ding nabaliw sa akin, anak. Kinilabutan si Selena sa sagot ng kanyang ina. Lalo na yung personal nitong karanasan. Tikbalang? Totoo po ba yan, inay? Ay, nakatatakot naman. Ayoko makakita ng tikbalang. Ay, nako anak. Ayoko sana itong ikwento sa'yo. Hindi naman sa tinatakot kita. Hindi lang kasi biro ang naranasan ko noon. Kung hindi mo alam, may halos bawian ako ng buhay noon. Dahil talagang gusto kong dalhin ang tikbalang na nagkagusto sa akin sa kaharian nila. Nalaman lang na may nagkakagusto sa akin na tikbalang noong ipatawas ako sa isang albularyo na siya namang nagpatigil sa tikbalang na yon at hindi na ako ginambalang muli noon. Nay, base po sa experience ninyo, iyang sa tikbalang, ano pong mga napapansin ninyo sa paligid na sinyalis po na may tikbalang nga na umaaligid sa inyo? Nakuha itong itanong ni Selena dahil baka ganoon din ang kakaibang mga bagay na naoobserbahan niya sa kanyang paligid. Natatakot siyang baka may tikbalang ding nagkakagusto sa kanya. Ang unang-unang sinyalis na may tikbalang sa paligid mo, anak, yung may naaamoy kang mabaho na hindi mo maipaliwanag.
Kahit malinis naman sana at dating mabango ang paligid mo. Napaisip si Selena doon. Ang naaamoy kasi niya tuwing sasapit ang gabi ay hindi naman mabaho. Kung ganoon, hindi tikbalang ang umaaligid sa kanya at hindi lang niya nakikita. As in, mabaho po talaga? Pwede rin po bang sinyalis ng tikbalang yon? May naamoy kayong hindi naman mabaho pero hindi rin naman mabango. Basta may naaamoy kayo na hindi ninyo maipaliwanag kung anong klaseng amoy? Hindi anak, basta tikbalang ay mabaho lang. Sadyang mababaho ang amoy ng mga tikbalang. Kapag hindi mabaho at hindi rin mabango, abay baka iba na yon, hindi na yon tikbalang. Eh anong nilalang naman po kaya kapag hindi mabaho o mabango? Natigilan si Aling Cora sa tanong ni Selena at napaisip. Ay, teka nga anak, ay bakit ba? May naamoy ka bang hindi mabaho pero hindi rin naman mabango sa paligid mo pagka minsan? Hindi na muna nakasagot si Selena sa tanong ng kanyang ina. Iniisip niya kasi kung sasabihin niya ba sa kanyang ina ang kakaibang mga bagay na nararamdaman niya o hindi muna. Sa huli, pinili niyang wag na lang munang sabihin dito. Saka na lang, sasarilinin na lang muna niya. Basta sa ngayon ay nakakasiguro siyang hindi sa tikbalang ang naaamoy niya. Wala naman po, inay. Natanong ko lang po bigla. Ano po bang mga sinyalis na may tikbalang na umaaligid sa inyo? Maliban ho sa mabahong amoy nila. Halimbawa po, tuwing anong oras po ninyo naaamoy ang baho ng tikbalang? Wala namang pinipiling oras kung umaaligid sa iyo ang isang tikbalang. Pero madalas, sa tanghaling tapat o di kaya tuwing 3:00 ng hapon. Pwede ring gabi o umaga, pero madalang lang. Sunod-sunod na napatango si Selena sa sagot ng kanyang ina. Ngayon ay natitiyak niya na hindi nga sa tikbalang ang kakaibang mga bagay na nararamdaman o napapansin niya tuwing magdadapit hapon. Ganoon po ba? Maliban po sa tikbalang, ano po bang mga nilalang na pwedeng magkagusto sa akin? Maraming iba't ibang engkanto sa paligid natin, anak, na hindi natin nakikita. Yung iba nagaan yung tao para sa aktwal kang maligawan. Nagkakatawang tao rin yung iba para aktwal kang masipingan at para mabigyan mo sila ng supling, para magkaroon sila ng kumbagay magsisilbing tulay sa pagitan ng mundo natin at ng mundo nila. Hindi mo naman po nasagot ng tumbok ang tanong ko, Nay. Ang sabi ko, anong mga engkanto pang pwedeng magkagusto sa akin? Ay, sorry naman anak. Nag-i-intro pa lang naman ako eh. Patapusin mo muna kasi. Bahagyang natawa si Selena dahil nagmukha tuloy siyang atat na masagot ang kanyang tanong. Ang mga engkantong pwedeng manligaw sa'yo maliban sa tikbalang ay kapre, duwende, incubus at yung iba, abay hindi ko na maalala ang mga tawag sa kanila. Ano po yung incubus? Ngayon ko lang ko narinig yan, ay. Ito yung mga engkanto na walang eksaktong itsura, anak. Madalas ay sa panaginip ka na manliligawan at mag-aanyo silang katulad ng pangarap mong lalaki. Ito yung engkanto na ang gusto lang sa'yo ay makaskor ba, kahit sa panaginip lang. Kaya iwasan mo munang magpantasya sa mga lalaki, anak. At kapag napunta sa panaginip mo at may nais gawing hindi maganda sa'yo, pisikal, ay nako, iwasan mo. Wag na wag kang papayag. Hala, may ganun talaga, Nay? Kung sakali ba, anong pangontra sa kanila para hindi ako dalawin ng mga incubus na yan? Tuwing gabi, anak, maglagay ka ng asin sa 4 na sulok ng kama mo o sa 4 na paanan ng kama mo. Sa ganong paraan, hindi sila makakapasok sa panaginip mo. Saka syempre,
Napaka-importante rin na manalangin ka palagi sa gabi bago matulog. Lahat ng pangontra ay magiging sobrang lakas. Basta samahan mo lagi ng taimtim na panalangin sa itaas. Tatandaan ko po yan at gagawin palagi, Inay. Saka, siya nga po pala, Nay. Ano po palang pwedeng dahilan ng bigla-biglang panlalamig ng paligid nyo? Kung minsan po. Bakit? Nararanasan mo ba yan, anak? Natigilan si Selena. Hindi kasi niya napigilan ang sariling itanong na rin yun. Yamang din lang na nabanggit niya ay aaminin na lang din niya. Oo, paminsan-minsan po sa kwarto ko. Iyon po bang bigla na lang pong lalamig ng walang dahilan? Normal lang po ba yun? Si Aling Cora naman ang natigilan. Medyo may pag-aalala sa mata nito para sa kanyang anak. Mga anong oras mo nararanasan yan, anak? Umaga ba? Hapon o gabi? Napaisip muna si Selena bago sumagot. Minsan po umaga, minsan naman po hapon. Pero madalas po sa dapit hapon. Dapit hapon? Ay gaano naman kalamig? Yung parang sa aircon po, ganun po kalamig, Nay. Ay teka nga anak, halika nga muna sa kwarto mo at may titingnan lang ako. Dali-dali silang nagpunta sa kwarto ni Selena. Si Aling Cora ang unang pumasok at seryosong pagmumukhang ininspeksyon ang buong paligid ng kwarto ng anak. Lahat na rin pati ang mga gamit ni Selena at ultimo mga nakasabit sa dingding at mga nakadisplay sa kung saan ay inisa-isang suriin ni Aling Cora. Saan galing ang mga display mo dito, anak? Tumatanggap ka ba ng mga regalo galing sa mga manghuhula? Mga magician o iba pang tao na hindi mo naman kaanong kakilala? Naku, hindi po ako ganun, Inay. Hindi ako basta-basta tumatanggap ng mga regalo ng kung kani-kanino lang. Sa mga manliligaw mo, tumatanggap ka ba ng mga regalo? Mariing umiling si Selena na totoo naman. Iniiwasan nga niya maski magbigay ng kahit na pag-asa sa kanyang mga manliligaw. Ang tumanggap pa kaya ng regalo? Naku, lalong hindi po ako tumatanggap ng regalo mula sa mga nanliligaw sa akin, Inay. Lahat po ng mga nakadisplay dito, kung hindi ko po binili, mga ginawa ko po, mga projects po namin sa school yung iba. Nang mapansin ni Aling Cora ang suot na pulseras ni Selena habang inaayos ng mga display na nagulo, ay mabilis din itong ininspeksyon ni Aling Cora. Sa gulat na lamang ni Selena. Itong pulseras na suot mo, saan mo nakuha ito? Sa mall po, Nay. Binili ko rin po ito. Bakit po ba? Ano po bang meron sa mga gamit ko? Naniniguro lang ako, anak. Kasi baka iilan sa mga gamit mo rito ay galing sa kung kani-kanino na hindi mo naman talaga kilala. Bakay ka ako, medium ng mga espiritu. Kaya minsan nakakaramdam ka ng bigla-biglang paglamig sa paligid mo. Nagtaasan ng mga balahibong pusa ni Selena sa katawan dahil sa kanyang narinig. Hindi niya naisip na oo nga pala. Posible nga yun na baka may mga gamit siyang nagsisilbing medium ng mga espiritu. Kaya bigla-bigla na lamang lumalamig ang kanyang kwarto. Pero ang gumugulo sa kanya ay kung bakit tuwing dapit hapon lang, bigla-biglang lumalamig. Mawawala po ba ang abnormal na paglalamig sa paligid kapag itinapon o di kaya sinunog ko po ang ilang gamit ko na sa tingin ko po ay medium ng mga espiritu? Oo naman, anak, mawawala yan panigurado. At pati ang mga espiritu, abay lulubayan ka na rin. Oras na nawala na ang medium na kinakapitan nila. Kaya i-check mong maigi lahat ng gamit mo, anak, at itapon ang sa tingin mo na nagsisilbing medium o kahit kung hindi ka sigurado kung saan yung galing. Posible ring may gamit ka ritong hindi mo namamalayan na biglang nandito na.
Yon ang mas delikado. Sige po, gagawin ko po kaagad ngayon, Inay. Ay, siya nga pala. Magluluto pa pala ako. Ay, maiwan na kita rito. Ikaw na ang bahalang tumingin sa lahat ng gamit mo. Huwag mo nang ipagpabukas pa yan. At umalis na nga si Aling Cora para magluto. Naiwan si Selena sa kanyang kwarto. Agad niyang isinagawa ang pag-iinspeksyon sa lahat ng gamit niya sa kwarto. Inunan niya mga damit niya at ang mga accessories. Sumunod ay ang mga gamit niya sa school. Ang mga gamit niyang pampaganda, mga pabango. Pagkatapos ay mga nakadisplay na nakahilera sa isang shelves sa gilid ng kanyang kwarto. Isang kakaibang figurine ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Ito ay isang maliit na parang duwending lalaki na gawa sa kulay itim at makintab na kahoy. Para itong si Peter Pan. Maitim pero ang mukha ay napakagwapo. Teka lang, bakit may ganito pala akong figurine dito? Saan ito galing? Kailan ko ba ito binili? May nagregalo ba nito sa akin? Bakit ko lamang lang akong maalala tungkol dito? Pilit pang inaalala ni Selena ang tungkol sa figurine na hawak-hawak. Pero dahil wala talaga siyang maalala, ay nagdesisyon siyang isama ito sa mga itatapon at susunugin. Matapos matingnan lahat ni Selena ang kanyang mga gamit, ay sininop niya na ang lahat. Nang balikan niya ang kahon nang may itatapon at susunugin, ay napansin niyang marami-rami rin pala ang mga ito. Agad siyang nagpunta sa kanyang likod bahay at doon sinunog ang mga gamit niyang sa tingin niya ay pwedeng mga medium ng mga espiritu o engkanto. Kinabukasan, pagsapit ng dapit hapon, sa pagkamangha ni Selena ay wala nang kakaibang mga bagay na dati niyang nararamdaman. Wala siyang nararamdamang panlalamig ng paligid at wala rin yung kakaibang amoy na hindi mabaho pero hindi rin naman mabango. Bumalik na sa normal ang lahat. Pero nang sumunod na mga araw, minsan sa kanyang pagdaan sa tapat ng shelf ng mga figurine ay napansin niyang nasa dating pwesto nito ang figurine na itim at isang lalaking parang duwende. Nanlaki ang mga mata ni Selena sa pagkagulat. Bakit nandito ulit ang figurine na ito? Diba sinunog ko na ito? Paanong nangyaring andito ulit ito? At buong buo, parang hindi man lang napano. Talagang kinilabutan si Selena. Nagpalingon-lingon pa siya sa kanyang paligid at iniisip na baka may kung anong hindi siya nakikitang nilalang na kasama niya lang sa loob ng kanyang silid. Posibleng ito ang nagbalik sa figurine na yon. Dali-daling kinuha ni Selena ang figurine at kumuha rin siya ng gas at lighter at halos patakbong pumunta sa kanilang likod bahay. Yung balak niyang sabihin sana na tungkol dito sa kanyang ina ay biglang nawala sa kanyang isip. Siniguro ni Selena na sunog hanggang maging abo ang itim na figurine na yon. Matapos nga itong tuluyang maging abo, ay ibinaon pa sa lupa ang abo at isiniksik ng kontodo sa lupa na pinagbaunan. Nang sumunod na araw, ay ichinek ni Selena ang shelf ng mga figurine. Nakahinga siya ng maluwag nang wala ng itim na figurine na bumalik. At ilang araw pang dumaan at hindi na talaga muling bumalik ang itim na figurine na yon. Wala na ring panlalamig sa paligid at wala ring kakatwang amoy sa paligid ng kanyang kwarto. Ngunit isang araw, habang naglalakad siya pa uwi sa kanilang bahay, galing siya noon sa universidad na pinapasukan. Sa pagkadot-dot niya ng kanyang cellphone ay may nakabangga siyang isang lalaki. Tumila po ng cellphone niya at ilang gamit niya sa school, nakipkip ng kaliwa niyang kamay. Alertong nasalo ng lalaki ang kanyang cellphone, kaya hindi ito tuluyang bumagsak sa lupa. Pinulot din ng lalaki ang tumilapon niyang gamit at ibinalik sa kanya. Salamat. Sorry pala kasi hindi ako tumitingin sa dinaraanan ko. Pasensya na ha. Sunod-sunod pa ang pagyukod na ginawa ni Selena.
bilang pagpapakita na seryoso siya sa paghingi ng paumanhin. Nginitian lang siya ng lalaki ng ubod ng tamis, tapos ay kinindatan pa siya ng may kung anong ipinapahiwatig. Nang lumakad na ito palayo hanggang sa tuluyan hanggang makalayo, ay saka pa lamang nag-sink in sa isip ni Selena ang isang bagay. Teka, hala, ang lalaking yun, bakit parang kahawig yata siya nung lalaki? Yung pigo rin. Taga rito lang din ba sa amin na lalaking yun? Hala. Hindi makapaniwalang napalingon si Selena sa lalaking malayo na at tuluyan ng lumiko sa isang kanto. Hindi siya maaaring magkamali. Kamukhang kamukha talaga ng lalaking yun ang figurine na parang duwende. Ang kaibahan lang ay napakaitim ng figurine, ngunit ang lalaking nakabunggo niya ay mistisuhin. Nang nasa bahay na nila si Selena, ay laman pa rin ang isip niya ang nakabunggo niyang lalaki. Naguguluhan na at the same time ay kinakabahan na rin siya. Nagkataon lang ba na kamukhang kamukha ng lalaking yun ang figurine na sinunog ko? Saka, bakit bigla na lang itong sumulpot sa buhay ko? Naku, parang hindi maganda ang kutob ko rito. Paano kung isa pala itong engkanto? Nang sumunod na araw, nang pauwi na naman siya galing sa universidad, ay nakasalubong na naman ni Selena ang lalaking yun. Matamis na nakangiti ito sa kanya habang napapantastikuhang minamataan lang siya nito. Kumakaway din ito sa kanya na siya namang kinilabutan nang may mapagtanto siya habang papalapit ito. Ang dating naaamoy niyang di mabaho pero hindi rin mabango ay bigla niyang naamoy sa lalaki. Tapos pa'y biglang lumamig ang kanyang paligid. Ganoon ulit ang nangyari ng mga sumunod na araw. Nakasalubong ulit ni Selena ang lalaking yun at naamoy na naman niyang kakaibang amoy nito. Mas lumamig pa nga ang paligid dahil sa presensya nito. Balak na sanang sabihin ni Selena sa kanyang ina ang tungkol dito. Pero hindi niya maintindihan kung bakit palagi niyang nalilimutan o di kaya ay nawawala sa kanyang isip. Hanggang sa dumating nga ang araw na nanligaw na rin sa kanyang lalaking yun at nakakagulat na paraan nito ng pagdalaw sa kanya. Bigla-bigla na lamang itong sumusulpot sa may bintana ng kanyang kwarto at palagi itong may dalang mga bulaklak na ewan niya kung saan ito kinuha o di kaya'y binili dahil hindi pamilyar sa kanya ang mga yon. Ayaw sanang tanggapin ni Selena ang mga bulaklak nito, pero parang nagkukusa naman ang kanyang sarili na tanggapin ang mga ito. Anak, ay napapansin ko lang, umapayag ka na palang akyatin ka ng ligaw ngayon ang manliligaw mo. Abay, sino yung lalaking madalas na tumanghod sa bintana mo? Minsang tanong ng ina ni Selena sa kanya na tamang-tamang pagkakataon naman para masabi niya rito ang tungkol sa manliligaw niyang lalaki na sa totoo lang ay lagi na lang nagpapakaba sa kanya. Hindi niya kasi mawari kung normal ba itong tao o ano. Inakay ni Selena ang kanyang ina sa kwarto mismo nito at hindi sa kwarto niya at pabulong na kinausap. Nay, makinig kayong maigi sa sasabihin ko ha. Ay, bakit? Bakit parang balisa ka na naman? Okay ka lang ba? Hindi talaga ako okay, Nay. Basta makinig muna kayo. May sasabihin ako para maintindihan niyo kung bakit. Oy, sige. Ano ba kasi yon? Hindi sa tumatanggap na ako ng ligaw, Nay. Basta na lang ako nililigawan at dinadalaw ng lalaking yon. Suspetsa ko, hindi yun normal na tao. Ha? Ay, paano mo nasabing hindi yun normal na tao? Ganito po kasi yun. Naaalala niyo po ba nung nagsunog ako ng mga gamit ko? Baka ako may mga medium na mga espiritu. May isa po akong sinunog na figurine na parang isang duwende na kulay itim at napakagwapo.
Hindi ko po alam kung saan po yun ang galing. Bigla na lang pong nagkaroon kaya sinunog ko. O tapos, anong nangyari? Bumalik po ang figurine sa shelf ko. Tapos sinunog ko po ulit. At sinigurado kong abonato at ibinaong ko pa po sa lupa. Pero makaraan lang po ang ilang araw. Hindi na nga ito bumalik. Pero bigla naman pong sumulpot yung lalaki manliligaw ko ngayon. At kuwan po kamukhang kamukha niya yung duwending figurine. Ang pinag-iba lang po, mistisuhin siya kumpara dun sa figurine na kulay itim. Tapos tuwing naririyan siya, naamoy ko yung amoy na sinasabi ko sa inyo dati, na hindi naman mabaho, pero hindi rin naman mabango. Tapos biglang lumalamig po ang paligid, lalo na kapag nandyan po siya. Ay, naku anak, mukhang hindi nga normal na tao ang maliligaw mo. Malamang isang engkanto yan. Ay nako, mapuntahan nga si Nana Sining para iadya ka sa manliligaw mong yon. Sino pong Nana Sining? Ngayon ko lang po narinig ang pangalan yan. Yung albularyo na nagtatawas din na dating tumingin sa akin anak. Nako, magaling yon. Lahat ng klase ng engkanto kaya nitong kontrahin at labanan. Paano po pala kung hindi naman pala engkanto yung lalaking yon? Matutukoy pa rin po ba ni Nana Sining? Siguro anak, kaya pupuntahan ko siya ngayon din para malaman na rin natin kung anong klase ba talaga yung manliligaw mo na yan. Sa totoo lang, abay kinakabahan ako. Bigla-bigla na lamang sumusulpot yung manliligaw mo sa kung saang-saang banda rito sa bahay. Abay hindi na yun nakakatuwa. Nang araw ding yun, matapos umalis ni Aling Cora para puntahan si Nana Sining, ay bumalik din agad ito sa kanilang bahay. Kasama na nga ang matandang albularyo na isa ring nagtatawas. Ipinaliwanag lahat ni Aling Cora kay Nana Sining ang sitwasyon. Kasali na rin ang manliligaw niyang suspetsa nila ay isang engkanto. Agad na ininspeksyon ni Nana Sining ang buong paligid ng bahay ni Selina, lalo ng kanyang sariling silid. Pagkaraan ay naghanda na rin si Nana Sining ng mga dahon ng halaman sa isang espesyal na lalagyan na may nakalagay rin ng mga uling. Pinabaga ng matandang mga uling hanggang sa ang mga dahon ay magsimula ng masunog at maglabas ng mga usok. Binitbit nito ang espesyal na lalagyan habang umuusok at inilibot ito sa buong kwarto ni Selina, maging ang buong palibot ng kanilang bahay. May iniuusal ding engkantasyon si Nana Sining habang isinasagawa ang ritual na iyon. Ayon dito, pantaboy sa masasamang mga elementong nasa paligid, pati na rin sa mga engkanto. Makatutulong din daw ito para matukoy kung anong nilalang ang nanggagambala sa paligid. Beus queredo por santo, enawi sa dayo elemento agido solomento, en bula sa wisyo elemento korengkanto, kodelesistan, amino, amino. Matapos ang ritual ni Nana Siling, ay bumalik na sila sa sala ng bahay ni Selina. Ano ho, Nana Sining? Ano po bang natuklasan nyo rito sa bahay? May espiritu ba o di kaya engkanto hong gumagala rito? Wala naman akong kahit anong naditekta rito sa bahay ninyo. Nakakaiba, Cora. Walang ligaw na kaluluwa rito o di kaya mani engkanto. Talaga ho, wala ho talaga. Kung meron mang kakaiba rito, ay wala rito sa bahay, kundi. Ibiniti ni Nana Sining ang sasabihin at matamang tumitig kay Selina. Para bang may kung ano itong tinitimbang sa pagkatao ng dalaga. Natakot nga rito si Selina, maging si Aling Cora ay nakaramdam ng pagkabahala. Kundi ano ho, Nana Sining? May kung ano sa anak mo na hindi ko matukoy-tukoy. May kung anong nakalagay o nakadikit na ano paman sa kanya.
May kung anong nilalang na hindi espiritu at hindi rin engkanto na siyang nagkakagusto sa kanya. Yun na nga po, Nana Sining, yung sinasabi kong manliligaw ng anak ko na bigla-bigla na lamang pong sumusulpot dito. Matutukoy ho kaya ninyo kung anong klaseng nilalang siya at kung sakaling makita ninyo siya ng personal. Saglit munang napaisip si Nana Sining sa sinabi ni Aling Cora. Pagkaraan ay biglang binalingan nito si Selena. Halika rito sa tabi ko, iha. Kailangang mahipo kita para malaman natin. Agad namang tumalima si Selena. Hinayaan niya si Nana Sining na hipuin ang kanyang mga kamay, noo at ang ulo. Uy, Panginoon, tama nga ang hinala ko. Nahipo ka nga ng nilalang na iyon. Isa sa manliligaw mo ikabo, hindi ba? Oho, yun nga ho yung bigla-bigla na lamang sumusulpot dito sa bahay. Anong klase ho ba siyang nilalang, Nana Sining? Base sa nararamdaman kong puwersa ng nilalang na iyon sa iyong katawan. Delikado ang nilalang na iyon, iha. May kutob akong hindi lang ikaw ang nasa panganib, kung hindi maging ang ibang mga lalaking manliligaw sa iyo. Malalagay rin sila sa panganib. Ano po? Oo, iha. Ang problema lang ay hindi ko talaga matukoy kung anong nilalang ang manliligaw mo na yon na humipo sa iyo at nilagyan kanya ng marka. Siguro'y ang makakatukoy nito'y isang antigero. Posibleng isang uri ng aswang ang manliligaw mo na yon. Kapwa ng laki mga mata ni Aling Cora at Selena sa kanilang narinig. Nagkatinginan pa sila at baka sa kanilang mga mata ang takot, lalo na si Selena. Aswang? Aswang nagkakagusto sa akin? Bakit naman sa lahat ng pwedeng magkagusto sa akin isang aswang pa? Hala, paano na pong gagawin namin, Nana Sining? Kailangan natin ng pangontra, anak, laban sa aswang mong manliligaw. Naku, Nana Sining, baka naman may alam ho kayong mabisang pangontra at pantaboy sa aswang. Abay, natatakot ako para sa anak ko at maging na rin para sa sarili ko. Pasensya ka na, Cora, pero wala talaga akong kaalam-alam tungkol sa mga aswang. Siguro ang mabuti ninyong gawin ay kumonsulta kayo sa isang antigero. Mga antigero ang maraming alam sa mga aswang. Alam nila ang lahat ng pangontra laban sa iba't ibang uri ng mga aswang. May kilala ho ba kayong antigero, Nana Sining? Baka naman ho meron. Hindi na namin kailangang maghanap pa. Abay, sabihin nyo na lang po sa amin kung sino. Pasensya ka na talaga, Cora. Pero wala rin talaga akong kilalang antigero. Kung meron ay parirituhin ko talaga para makatulong sa inyo. Pero hayaan ninyo, tutulungan ko rin kayo sa paghahanap ninyo. Ay nako, salamat Nana Sining. At salamat din po pala sa pagsama ninyo sa akin. Kahit papano, nakakasiguro na kaming hindi talaga isang normal na tao yung manliligaw ng anak ko. Saktong magdadapit hapon na nang magpaalam si Nana Sining kina Aling Cora at Selena. Ngunit bago ito tuluyang umalis, ay binilinan silang maglagay o di kaya'y magsabit ng bawang sa kanilang pintuan at sa mga bintana bilang pantaboy sa aswang kuno na manliligaw ni Selena. Sinunod naman nilang bili ni Nana Sining. Ngunit nang maglalagay na ng bawang si Selena sa bintana, ay nagulat siya at nanlaki mga mata nang mamataan niyang nakatanghod na naman doon ang manliligaw niyang pinaghihinalaan nilang aswang ng kanyang ina. Namimilog ang mga mata nito at malalapad na nakangiti
na para bang nakikita pa rin itong nasa loob. Dahil sa kaba ay tinawag niya ang kanyang ina. Nay! Nay, halika rito sa kwarto ko! Dali! Nay! Humahangos na agad namang pumaroon sa kwarto ni Selena si Aling Cora. Ay, bakit ba anak? Ano bang meron? Nag-aalalang agad na nilingalinga ni Aling Cora ang kabuuan ng kwarto ni Selena at maging ito'y pinanlakihan rin ng mga mata at kinabahan nang makita sa bintana na nakatanghod ng lalaki. Nakakaiba ang pagkakangisi. Ay, Diyos ko! Delikado na talaga tayo sa lalaking yan, anak. Akin na yung bawang. Ako nang maglalagay sa may bintana. Kinakabahan man at nanginginig ay lakas loob at dahan-dahang lumapit si Aling Cora sa may bintana. Ang lalaki naman, nang mapansin ang dalang bawang ni Aling Cora, ay napalis ang ngiti nito. Maya-maya ay bigla itong mabilis na parang yumuko at nawala na lamang bigla sa may bintana. Sinamantala yun ni Aling Cora at dali-dali nitong inilagay ang dalang bawang sa magkabilang kanto ng salamin at naisipang sumilip sa labas sa pagbabaka sakaling namamataan pa ang lalaki. Napaantanda ng krus si Aling Cora nang sa di kalayuan ay may nakita siyang kakaibang nilalang na mabilis na nagtago sa mga puno sa labas. Hindi naman ito nakita ni Selena dahil natakot siyang lumapit sa bintana. Hey, Diyos ko po! Anong klaseng nilalang yun? Duwende ba yun o ano? Abay, nakatatakot! May nakita ko kayo, Nay? Anong nakita ninyo at ganyan na lamang po ang reaksyon ninyo? Mabilis munang iniladlad ni Aling Cora ang kortina ng bintana para matakpan ito bago hinarap si Selena. Inakay niya rin ito palayo sa may bintana. May nakita akong tumatakbo. Abay, kakaibang nilalang na yun, anak, sa labas. Isa itong parang maliit na tao na maitim na parang duwende. Ang pisikal na itsura. Kulot na kulot ang buhok. May matutulis na mga kuko sa kamay at paa. At yung paa, parang baliktad na ewan. Hala, anong nilalang po yun, Nay? Ang sabi po ni Nana Sining, hindi engkanto ang maliligaw ko. Mukhang engkanto naman po yata ang nakita ninyo. Saka, yun po ba yung lalaki maliligaw ko? Hindi ko alam, anak. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung aswang ba yun o engkanto. Saka, baka biglang nawala yun sa may bintana yung manliligaw mo kanina. Biglang kinuha ng nilalang na yon, hindi kaya? Ibig niyong sabihin, iba pa yung lalaki sa may bintana at yung nilalang na nakita ninyo, Inay? Maya-maya ay may naalala si Selena. Hala, maalala ko, Inay. Base ho sa description ninyo, sa nakita ninyong nilalang, parang pareho po ang description nung sinunog ko pong dating figurine na itim. Ha? Abay, sigurado ka ba, anak? Oo, Inay. Parehong-pareho po talagang description ninyo. Yung mukha nang po ang kulang. Nakita niyo ho ba yung mukha ng nilalang na yun sa labas? Yun lang, anak. Hindi ko nakita ang mukha ng nilalang na yon. Nakatalikod kasi ito habang mabilis na tumatakbo para magtago sa mga puno. Walang ano-ano'y nabulabog ang pag-uusap ng mag-ina nang mula sa likod ng bahay nila kung saan nagtago kanina sa mga puno ang nilalang na nakita ni Aling Cora. Ay nakarinig sila ng kakaibang matinis na tunog na parabang pagmamay-ari ng isang maliit na nilalang. Agad silang napatakip ng tenga dahil dito. Sumunod ay nakarinig sila ng malakas na hiyaw ng isang lalaki. Ngunit sandali lang na parabang sinadyang pigilan ang hiyaw na yon. Nakarinig din sila ng mabangis na pag-ungol na parabang nagmumula sa isang mabangis na hayop na may nilalapa. Nasisindak na nagkatinginan sila Aling Cora at Selena. Ano kaya nangyayari, anak, sa likod bahay natin? Abay, hindi maganda ang kutob ko.
Si Selena naman ay parang na-realize na ang kanyang narinig, lalo na nang narinig nilang sandaling sigaw ng isang lalaki. Teka inay, parang pamilyar sa akin yung timbre ng sigaw ng lalaki. Kung hindi ho ako nagkakamali, boses po yun ni Greg. Tama, si Greg nga. Nag-text nga pala siya sa akin kanina na dadalawin niya daw ako ngayong gabi. Sinagot ko siya na wag na. Pero tumuloy pa rin po siya eh. Ay Diyos ko, ito na yata yung sinasabi ni Nana Sining na malalagay sa panganib pati na mga manliligaw mo. Mukhang kailangan mong bigyan ng babala anak ang lahat na manliligaw mo. O di kayo nagpapalipad hangin sa'yo. Abay hindi biro ito. Gagawin ko talaga yan ay bukas. Tapos bukas na bukas din, kailangan nating makahanap agad ng antigerong makakatulong sa atin laban sa manliligaw kong engkantong halimaw. Kinabukasan at araw ng Sabado, dahil sa kanilang kuryosidad ay lakas loob silang pumunta sa kanilang likod bahay. Pareho silang may dalang tig-isang tinirintas na mga bawang. Maraming puno sa kanilang likod bahay kaya alertong palingalinga sila. Gusto nilang makumpirma kung tama ba ang mga kutob nila. May kinalaman sa kaganapan kagabi kaya naghanap sila ng mga bakas sa pangyayari. Sa isang banda, malapit na sila sa isang malapad na puno nang may makita si Selena na isang pamilyar na bagay na nagkalat sa damuhan. Isang cellphone na basag ang screen at may talamsik ng mga dugo. Oh my God! Ang cellphone ni Greg! Hindi ako maaaring magkamali! Cellphone ito ni Greg, inay! Kabadong napalingon si Aling Cora sa bagay na tinititigan ni Selena. Ngunit lalong binundol sila ng kaba nang mapansin nito mga bahid ng dugo sa damuhan mula sa cellphone papunta sa likod ng malapad na punong malapit sa kanila. Sinundan nito ni Aling Cora at ganoon na lamang ang panlalaki at pamimilog ng mga mata nito na may kasamang pagtutop at napangangang bunganga sa natuklasan. Sa nakitang reaksyon ng kanyang ina ay dali-daling sumunod si Selena. Maging siya ay ganoon na lamang ang pagkagulat sa nakita. Ang nakita nila ay mga duguang gutay-gutay na mga damit ng isang lalaki na may kasamang ilang piraso na nagkalat na mga laman. Napaantanda ng cross si Aling Cora dahil sa kakilakilabot na nakita. Bahagya pa itong napatingala upang umusal muli ng dasal. Ngunit hindi natuloy nang may kung anong mapansing nakasabit sa isang mababang sanga ng puno. Ay, mahabaging Diyos! Tingnan mo anak itong tinitingala ko! Ano itong nakasabit sa sanga ng puno? Nang tingalain ni Selena ang tinutukoy ng kanyang ina, ay napaatras siya. Halos mapasalampak sa damuhan. Ang nakita kasi nilang nakasabit sa sanga ay panga ng tao na kumpleto pa ang ngipin. May ilang laman at mga litid pang nakabalot at may mga dugo. Pangayan, Nay! Diyos ko! Pangayata yan ni Greg! Napahagulgol ng iyak si Selena dahil sa sinapit ng isa niyang manliligaw. Hindi niya lubos maisip ang brutal na dinanas nito sa kamay ng nilalang na namataan ng ina niya kagabi. Si Aling Cora naman, nang hindi na makatiis, ay niyaya na si Selena para umalis. Halika na anak, tumayo ka na riyan. Wala tayong malulutas kung iiyakan lang natin ang nangyari. Kailangan na nating kumilos agad at humanap ng antigerong makakatulong natin para pigilan o puksain ang anumang halimaw na nilalang na nanliligaw sa'yo. Hindi ko maaatim na masundan pang nangyari kay Greg. Nanginginig pa ang mga tuhod na tumalima si Selena. Inalalayan pa siya ni Aling Cora. At nang hahakbang na sana sila palayo sa malapad na puno, ay bigla silang natigilan. Paano ba naman ay namataan nilang lalaking manliligaw ni Selena na nakatayo sa tabi ng isang puno. Malapad at pamisteryoso itong nakangisi. Yung ngising may kasamang pagbabanta.
Itinaas ni Aling Cora ang hawak nitong tirintas ng mga bawang para makita ng lalaking yon. Ay, sige lang. Tangkain mong lumapit. Kung hindi, pupulupot ko ito sa liig mong inkantong halimaw ka. Matapang na hamon ni Aling Cora. Kahit na ang totoo ay nagsisimula na ring manginig ang tuhod nito na pinipigilan lang. Tila natakot naman ang lalaki sa bantang yun ni Aling Cora. Napalis ang ngiti nito. Pagkaraan ay nagkubli ito sa likod ng puno. Pinakiramdaman nila ang lalaki kung naroroon pa rin sa likod ng puno. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay hindi na ito muling nagpakita, kaya kumilos na sila. Bilisan na natin kumilos, anak. Malamang yung lalaking yun ang halimaw. Ganyang hindi pala siyang nabiktima kung hindi si Greg. Saka di ba nga, nabanggit mo dati na kamukha ng lalaking yun, yung figure na sinunog mo na dati. Oo, inay. Sobrang natatakot na po talaga ako. Hindi ko masikmurang nangyari kay Greg. Nang nasa harap na sila ng kanilang bahay, nang palabas na sila sa kanilang gate, ay saktong may lalaking kadarating. Isa sa mga manliligaw na naman ni Selena. May dala itong bouquet ng bulaklak para sa dalaga. Nang oras na yun, ay saktong sila lamang ang tao sa labas. Walang ibang tao na dumaraan sa paligid. Nang yumukod ang manliligaw ni Selena para magbigay galang, ay lumitaw sa likod nito ang lalaking hinihinalang halimaw na manliligaw ni Selena. Galit at pagbabanta ang nakalarawan sa mukha nito. Nang muling tumuwid ng yukod ang manliligaw ni Selena, ay bigla-bigla na lamang lumika ng matinis na tunog ang halimaw na manliligaw ni Selena. Otomatikong napatakip ng tenga si Aling Cora at si Selena. Samantalang ang manliligaw na lalaki ay bigla na lamang natulala na parabang naparalisa sa kinatatayuan. Walang sabi-sabi, sa harap mismo ni Aling Cora at Selena ay inatake ng nilalang na tulad na nakita dati ni Aling Cora sa kanilang likod bahay ang lalaki. Gamit ang matutulis nitong mga kuko, ay mabilis nitong pinagluray-luray ang katawan ng lalaki. Ano pa't nagsitamsika ng mga dugo nito sa ere. Na pati ang kinikilabutang mag-ina ay natalamsikan din. Kay bilis ng pangyayari, agad na nasimot ng nilalang ang katawan ng manliligaw ni Selena at ang natira lang ay ang panga nito. Habang dinidilaan ng mahaba at maitim na dila ng nilalang ang hawak na panga ng lalaki, ay nakatingin ito sa mag-ina. Mabalasik ang pagkakatingin nito na sinundan pa ng nakakalokong ngisi. Pagkaraan ay mabilis nitong kumaripas ng takbo, palayo, dala-dala ang panga ng lalaki. Ay, Diyos ko, anak. Nanginginig ang buo kong katawan sa nasaksihan ko. Pakiramdam ko, ako yung nilalapan ng halimaw na yon. Ngunit si Selena ay ganoon din naman ang nararamdaman. Napapahagulgul pa nga ang dalaga. Ako man, inay, para matutuyo ng tugo ko sa sobrang kaba. Pati ang sikmura ko, parang gustong bumaliktad. At tuluyan na ngang nasuka si Selena. Halos isinuka niya na ang pagkain nila kanina. Anak, hindi yata tayo matutuloy sa paghahanap ng antingerong ayon. Bigla akong nanghina dahil sa nasaksihan natin. Ano na lang ang gagawin natin, inay? Natatakot na po ako. Baka may pumunta na naman ditong manliligaw ko tapos gano'n na naman ang gawin ng halimaw na yon. Habang nagsasalita si Selena, biglang may tricycle na huminto sa tapat mismo nila. Isang binata na may dalang backpack ang bumaba mula rito. Nagulat pa si Selena nang makilala niya ang lalaki. Jonver, ikaw na ba yan? Ako nga, Selena. Natatandaan mo pa pala ako. Kumusta ka? Si Jonver ay kababata ni Selena na dati niya ring manliligaw. Bigla itong nawala at hindi na nagparamdam nang lumipat sila ng lugar dahil na destino sa trabaho ang tatay nito sa ibang lugar. May gusto rin dito si Selena
at talagang namiss niya ito ng gusto. Teka, bakit may mga bahid ng dugo sa mga damit nyo? Ano nangyari sa inyo? Si Aling Cora ay nagpalingalinga sa paligid. Pagkaraan ay alisto nitong isinabit sa liig nang nagtataka namang si John Ver ang hawak na tirintas ng mga bawang. Mahabang kwento, iho. Ay tara na nga muna sa loob ng bahay at ikukwento namin sa iyo ang lahat. Nanganganib ang buhay namin ngayon dahil sa isang nilalang na hindi namin alam kung ano. At pati ikaw, yamang nandito ka na rin lang, ay nasa panganib na rin. Malamang pinaghihinalaan ka na rin ng nilalang na yon na manliligaw ng anak ko. Pumayag naman si John Ver dahil nagtataka ito at the same time ay kinukutuban. Nang nasa loob na sila ng bahay ay ikwinento na nga ng mag-inang lahat ng mga pangyayari. May isang figurine na hindi ko malaman kung paano napunta sa loob ng kwarto ko. Isa itong kulay itim na figurine ng isang napakagwapong lalaki na mukhang duwende. Parang si Peter Pan. Iyon nga lang maitim. Isang figurine na itim at mukhang diwende? Oo, sinunog ko ito minsan. Pero hindi ko maipaliwanag na paraan. Bumalik yun, kinaumagahan. Tapos sinunog ko ulit. Ibinaong ko sa lupa ang abo nito. Ayun, hindi na bumalik. Pero isang manliligaw ko naman ang lumitaw na kahawig ng figurine. Ang kaibahan lang, mistiso ito at hindi maitim. Tapos, ano nangyari? So niligawan ka ng lalaking yon na kamukha ng figurine? Oo, iho. Niligawan siya ng lalaking yun na kamukha ng figurine. Ay alam mo ba, bigla-bigla na lamang kung sumulpot ang manliligaw na yon. Abay nakakatakot. Tapos nakaramdam ng panlalamig sa paligid si Selena at nakakaamoy siya ng kakaibang amoy. Yung hindi naman mabaho pero hindi rin naman mabango. Kumonsulta na nga kami sa isang albularyo na nagtatawas din dahil hindi maganda ang kutob namin sa manliligaw na yun ni Selena. Ngunit malas, hindi matukoy ng albularyo kung anong nilalang ang manliligaw ni Selena. Malalim na napaisip ang lalaki habang pasimpleng hawak-hawak ang pendant na suot nito na parang medalyon. May sinabi ho ba yung albularyo tungkol sa manliligaw ni Selena? Ay hindi raw ito engkanto o lamang lupa. Posible raw na isang uri ng aswang. Kaya kung mapapansin mo, may hawak kaming tinirintas ng mga bawang ni Selena kanina. Nang datnan mo kami sa bay gate, pangontra sa aswang. Ano ho ba nangyari sa inyo at duguan ho mga damit ninyo? Ayun na nga iho. Harap-harapan naming nasaksihan kung paano ng biktimang nilalang na yon. Ay kanina lang, may dumalaw na isang manliligaw ni Selena. Tapos, lumitaw sa likod nito yung nilalang na yon. Tapos walang sabi-sabi, pinagluray-luray nito ang manliligaw ni Selena sa harap mismo namin. Ay napakabilis nitong inubos ang katawan ng lalaki. At ang itinira ay pangalang nito, Panga! Kagabi rin, may isa pang manliligaw kong nabiktima sa likod bahay namin. Isinabit ng nilalang na yun ang panga ni Greg sa sanga ng puno. Nakita ba ninyong itsura ng nilalang na yun? Ay nako, oo. Kagabi at kanina lang, bago ka dumating. Abay 2 beses ko nang nakita ang itsura nito. Tita, pakilarawan nga ho nung itsura ng nilalang na yun? Nako, maliit lang siya. Siguro mga nasa 4 na talampakan. Maitim siya at mukhang parang duwende. Matutulis ang mga tenga. May matutulis na mga kuko. Kapwa sa kamay at paa. Tapos yung paa niya ay baliktad ang forma nito. Nung nambiktima ho ba siya, wala po ba kayong kakaibang narinig? Ay syempre meron. Naglabas siya ng napakatinis na tunog na masakit sa tenga. Nang marinig ang buong detalye, ay biglang napabulalas ang lalaki. Biyangonan!
Isang biyangonan na aswang ang nilalang na tinutukoy ninyo, Tita Cora. Biyangonan? May aswang ba na biyangonan? Opo, Tita. Isa po sa mababangis na mga uri ng aswang at kahanay ng aswang na gabunan. Umaga man po o gabi, nambibiktima sila. Teka. Bakit alam mo ang aswang na yon? Kung hindi niyo ho alam, Tita, antingero ho ang lolo ko. Kaya marami rin po akong alam sa iba't ibang uri ng mga aswang. Namilog ang mga mata ni Aling Cora sa nalaman. Napatingin ito sa gawin ni Selena. Talaga ba? Aantingero ang lolo mo? Kung ganun pala, hindi na namin kailangang maghanap pa ni Selena ng antingero. Ang totoo niyan, maghahanap sana kami ng antingero kanina. Kaso, sa harap namin ay talagang nambiktima yung nilalang na yon. Sakto namang dumating ka pagkatapos. Mabuti na lang pala dumating ka na. Kung hindi na talaga namin alam ang gagawin namin ni nanay sa aswang na yun. Bakit nga pala napauwi ka rito ulit sa atin? Bahagyang napakamot ng batok ang lalaki. Namiss kasi kita, Selena. Aakit sana ulit ako ng ligaw sa'yo. Sa sinabi ng binata, ay nag-aalalang nagkatinginan sina Aling Cora at Selena. Mas lamang ang kay Selena. Napalapit pa nga siya sa kinauupuan ng binata. Naku, natatakot ako, Jonfer. Baka biktimahin ka rin. Ngayon din ang tinatawag mong aswang na biyangonan. Parehong nagpalingalinga sina Aling Cora at Selena sa buong palibot ng kanilang bahay. Nanlaking kanilang mga mata na mapansin nilang may aninong umaaligid sa labas ng kanilang bahay. Ay nako, ayan na naman siya. Malamang ay humahanap lang ng tiyempo yan para makapasok. Naglagay na kami ng bawang sa bawat bintana at pintuan, tulad ng bili ng albularyong sinana Sining. Kaya hindi ito basta-basta makakapasok. Huwag ka munang lalabas. Dito ka lang muna sa bahay, Jonfer. Ngunit ang binata ay hindi naman kababakasan ng takot. Huwag ho kayong matakot, Tita Cora, Selena. May proteksyon din naman po akong suot laban sa kahit anong uri ng aswang. Hindi nila ako basta-basta malalapitan. Ipinakita ng binata ang suot nitong medalyon sa mag-ina. Kapansin-pansin ang pag-ilaw nito. Ano yan, bakit parang umiilaw yan? Medalyon po, Tita. Bigay po sa akin ni Lolo Juni bilang proteksyon ko sa mga aswang. Ang pag-ilaw ho nito ay hudyat ho na may aswang nga sa paligid natin. May kapangyarihan ba yan na pwedeng palabasin para labanan o di kaya puksain ang aswang ng buyangonan sa labas? Oo, Selena. Kaso, hindi ko pa kabisado kung paano palabasin ang mga kapangyarihan na nakapaloob dito. Si Lolo Juni lang ang may kakayahang magpalabas ng mga kapangyarihan nito. Kaya kailangan ko siyang puntahan at dalhin dito. Naku, huwag ka munang lalabas, Jonfer. Delikado ka. Lalo't sabi mo nga, hindi mo pa kabisado kung paano palalabasin ang kapangyarihan ng suot mong medalyon. Baka matalo ka ng bayangonan sa labas. Kapag nagkataon, wala nang puprotekta sa amin ni nanay. Natigilan naman doon ang binata. Alam ko na, may cellphone ka naman sigurong dala. Baka may cellphone din ng lolo mo. Kontakin mo na lang kaya. Tawagan mo. Nangislap ang mga mata ng binata sa suwestyon ni Aling Cora. Agad nitong inilabas ang cellphone mula sa pamulsahan na suot nitong pantalon. Opo, may cellphone nga ako si Lolo. Tinuruan ko po siyang gumamit. At sandali lang po at kokontakin ko siya. Sakto namang magdadial pa lamang ang binata sa cellphone nito para tawagan ang Lolo Juni nito na siya namang saktong pagtawag ng matanda sa kanyang apo. Sinagot ni Jonfer ang tawag. Oh, Lo, napatawag ho kayo. Tatawagan ko rin ho sana kayo ngayon din. Ay nako po, nag-aalala ako para sa'yo. Paano ba biglang uwilaw ang short kong medalyon? At ikaw agad ang pumasok sa isip ko.
Ibig sabihin lang noon, may nakaambang panganib sa kung saan ka man naroroon ngayon. Saan ka ba ngayon, Apo? Tama po kay Lolo. Andito po ako ngayon sa Baryo Kaunlaran, kung saan po tayo dati nakatira. Nandito po ako kila Tita Cora Mindejas. Kasalukuyan pong may umaali-aligid dito sa bahay nila na isang biyangonan. Biyangunan? Mabangis na aswang yan. Hindi yan basta-basta napupuksa. Hayaan mo't pupunta ako rin ngayon din, Apo. Delikado ka talaga riyan. Lalo na't hindi mo pa alam kung paano palabasin ang mga kapangyarihan ng medalyong bigay ko sa iyo. Kaya nga po, Lolo. Tatawagan ko nga po sana kayo ngayon at papupuntahin ko talaga po kayo ngayon dito. 2 na ho ang nabiktima ng biyangonan dito, Lo. Teka nga pala, Apo. Paanong may nambibiktima dyan na biyangunan? Ang pagkakaalam ko, hindi sila basta-basta nambibiktima ng tao. Hindi rin sila lantaran kung mambiktima. Ayon ho kay Tita Cora, nanliligaw daw po kay Selena. Ang nakikita ko po ayaw nitong may ibang nanliligaw kay Selena. Mga manliligaw po ni Selena ang target ng biyangonan, Lo. Nako, hindi maganda ang kutob ko, Apo. Posibleng magtawag pa ng ibang kasama ang biyangunan na nanliligaw sa anak ni Cora. Kailangang maging maagap tayo bago pa mangyari yon. Lalong mahirap silang kalabanin kung marami sila. Sige, Apo. Puputulin ko na itong tawag at kailangan ko lang lumuwas ka agad dyan. Matapos ang tawag, sunod-sunod agad ang tanong ni Aling Cora sa binata. Palibas ay hindi pa ito mapakali at gustong maagapan kaagad ang kanilang sitwasyon. O ano, pupunta rito ang lolo mo. Kailan daw siya darating? Ano-ano pa raw ang posibleng mangyari, ha? Pupunta raw po rito ngayong araw si Lolo Juni. Magmamadali po yun. Delikado raw po kapag pinatagal pa natin. Bakit ba kapag tumagal? Posible raw ho na magtawag pa ang biyangonan sa labas ng ibang kasama. Ang alam ko po kasi, kapag ang isang biyangonan ay nanligaw sa isang dalaga, desperado ho siyang makuha ang dalaga. Hindi ho ito makapapayag na mapunta ang nililigawan sa ibang manliligaw. Napatakbo si Aling Cora sa kinatatayuan ni Selena at mahigpit na napayakap sa anak. Ay, Diyos ko, talagang kukunin ang bayangonan na yun sa labas ng anak ko. Hindi ako makapapayag. Hindi ko makakayang mawala ang anak ko sa akin. Si Selena ay napahagulgol na lamang dahil sa senaryong naiisip. Yung senaryong pinagtutulungan siyang kunin ng mga biyangonang nakakatakot ang itsura. Ako man po ay hindi makapapayag na makuha ng biyangonan na yon si Selena. Gagawin ko ho ang lahat ng paraan. Opo, kami pong 2 ni Lolo Juni. Gagawin po namin ang lahat ng paraan para hindi siya makuha ng aswang na yon. Walang ano-ano habang nagsasalita pa ang binata ay biglang nagkaroon ng komosyon sa labas ng bahay ni Aling Cora. Nang sumilip sila, ay nanlaki ang kanilang mga mata dahil sa pare-parehong natuklasan. Sa labas ay marami na ngang biyangonan na nagkalat. Ang nakapagtataka pa, dala-dala ng mga ito ang iba't ibang mga kalalakihang nagpapalipad hangin kay Selena. Nagsisikap at pumapalag ang mga ito. Ngunit sunod-sunod na nagpalabas ng matinis na tunog ang mga biyangonan at agad na naparalisa ang mga ito. Ngunit bago pa magpalabas ng matitinis na tunog ang mga biyangonan, ay nagpatiunan ng binalaan ng binata sina Selena at Aling Cora na magtakip ng mga tenga dahil kung hindi ay maging sila'y posibleng maparalisa. Mariing ding napapikit si Aling Cora at Selena nang magsimula na isa-isang pagluray-lurayin ng mga aswang biyangonan ang mga lalaking manliligaw ni Selena. Napakabangis na mga ito.
Tila gutom na nilalantakan ng nagkalat na mga dugo at laman. Makaraan pa ang ilang saglit ay napansin ni John Ver na isa-isang nag-aalisa ng mga biyangonan. Pero duda ito roon, lalo't naiwan ang isa na parang nagbabantay pa rin sa bahay ni Aling Cora. Gaano ba karami nanliligaw sa'yo si Lina? Nakuhang itanong ng binata para makasiguro na nabubuo nitong kutob. Ngunit sa halip ay si Aling Cora ang sumagot. Nako, marami. Sobrang daming manliligaw at nagpaparamdam kay Selena. Teka, nasa na pala yung mga biyangonan sa labas? Bakit iisa na lang ang natira? Dumating na kaya ang lolo mo, iho? Hindi pa po, tita. Hindi pa po nagbibigay ng hudyat ang medalyong suot ko. Maglalabas po ito ng kakaibang liwanag kapag andyan na po siya. Ay, ganun ba? Bakit biglang nagsialisa ng mga biyangonan? Ang kutob ko po, huhulihin pa nila ang iba pang manliligaw ni Selena at dadalhin ulit dito. Dito po sa palibot ng bahay nyo. Para dito po lapain. Ganun ho sila kabangis at kalupit. Ay, Diyos ko naman. Uubusin talaga nila lahat ng manliligaw ni Selena. Paano naman kapag naubos na? Anong susunod na mangyayari? Susunod na ho nilang kunin si Selena. Pinanlakihan ng mga matang mag-inang Cora at Selena sa sinabi ng binata. Napayakap silang mahigpit sa isa't isa. Pero hanggat nandito ho ako, hindi po mangyayari yun. Isa pa po, darating po si Lolo Juni. Pero teka nga pala, John Bear. Paano kapag dumating na rito ang lolo mo? Paano niya kakalabanin ang napakaraming mga biyangonan sa labas? Sa tingin mo ba, makakaya niyang labanan lahat ng mga aswang sa labas? Natigilan doon ang binata. Paano nga pala ang lolo nito kung sakali? Oo nga't malakas ang mga kapangyarihang taglay ng medalyon nito. Pero hindi rin maikakailang malalakas din at maliliksi ang mga biyangonang aswang. Hindi tuloy nito masagot ng sigurado si Aling Cora. Huwag po kayong mag-alala, Tita Cora. Magtiwala na lang po tayo sa lakas ng mga kapangyarihan ng medalyon ni Lolo Juni. Maraming alam na pangontra si Lolo at tuso rin po siya kung tungkol sa pakikipaglaban sa iba't ibang uri ng mga aswang. Sa kaalam ko may ilan siyang espesyal na kakayanan na posibleng gamitin niya kapag kailangan. Sigurado ka ba dyan? Ano kaya kung kontakin mo na ulit ang lolo mo at balaan mo siya sa maraming biyangonan na sa labas? Sinunod naman ng binata ang suwestyon ni Aling Cora. Ngunit nang tatawagan nito ang lolo, ay biglang out of coverage ang cellphone ng matandang antingero. Nagtataka ngang napaisip ang binata. Walang ano-ano'y biglang nagdatingan na naman ang mga biyangonan sa labas dahil sa kumusyong naririnig. May daladala na naman ang mga ito na mga binatang pulos manliligaw ni Selena. Tulad ng naunang batch, nagtatangka ring pumalag ang mga ito. Tulad din kanina, agad na nagtakip na naman ang tenga sina John Ver, Aling Cora at Selena nang sunod-sunod na namang magpalabas ng matinis na tunog ang mga biyangonan. Dahilan para maparalisa na naman ang mga lalaking manliligaw ni Selena na dala ng mga ito. Nang simula na nga ng mga itong lapangin ng mga lalaking yon, ay mabilis na pinagtatatakpan ni John Ver ng kortina ng mga bintana para hindi nila masaksihan ang madugo at brutal na mga eksena. Hinintay nila na humupa ang komosyon sa labas. Nang tumahimik na nga, ay naghintay pa sila ng ilang saglit. Makaraan na ipinasya ni John Ver na muling hawiin ang mga kortina. Ngunit nang tangkain pa lamang ito, ay napansin nitong may kung anong umuusok sa bawat gilid ng bintana. Napatili pa si Selena nang mapansin naman nitong ang tirintas na bawang na nakasabit sa kanyang liig ay umuusok din. Ganoon din ang tirintas na bawang na nakasabit sa liig ni John Ver at isinabit dito kanina ni Aling Cora bilang proteksyon sana laban sa mga biyangonan. Hubarin niyo mga tirintas na bawang! Madali kayo! Mukhang nalulusaw na ang mga bawang!
Ano kayang ibig sabihin nito, John Ver? Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Parang natulos naman sa kinatatayuan nito ang binata. Sa pagkakatanto niya sa isang bagay, may kinalaman sa unti-unting pagkatunaw ng mga bawang na hinubad at inihagis ni Selena sa sahig. Natutunaw ho ang bawang dahil sa dami po ng aswang na biyangonan sa labas, Tita Cora. Hindi ho maganda ito. Delikado na ho tayo rito sa loob. Wala na ho tayong pangontra laban sa kanila, kundi itong medalyon ko. Diyos ko, paano yan? Makakaya mo ba kaming ipagtanggol? Ang lolo mo nasaan na? Bakit wala pa siya? Maya-maya, tila may mga kumakatok na sa salamin ng bintana ni Aling Cora. Nang naglakas loob na hawiin ang binata ang kortina, ay ganoon na lamang ang pagkagimbal nito dahil sa nakita. Mga biyangonan, nakakaloko ang mga ngising nagsisiksikan sa may bintana habang ipinapakita ang mga panga na kanilang biniktimang manliligaw ni Selena. Ikinakaskas pa nga nilang mga ito sa salamin ng bintana. Sa kanilang nakikita ay pinanginginigan ng takot si Aling Cora at Selena. Si Selena pa'y nahimatay na pagkuwan dahil sa labis na kabang nararamdaman. Ay Diyos ko, paano na tayong tatlo ngayon? Wala pa rin ang lolo mo. Mamamatay na tayo rito. Walang ano-ano ay biglang umilaw ang kakaibang paraan ng suot ng medalyon ng binata. Si Aling Cora ang unang nakapansin nito. Ay nako, Eho, ang medalyon mo. Tingnan mo, umiilaw siya. Ay salamat. Dumating na rin po si Lolo Juni. May makakatulong na po tayo, tita, laban sa mga aswang na to. Nakaramdam din ng mga biyangonan sa labas ng presensya ni Mang Juni. Biglang nagkagulong mga ito na tila hinahanap ang kakaibang puwersang bumubulabog sa kanila. Ang medalyon ng binata ay naglabas ng kung anong puting usok. Pagkatapos ay naghati-hati ang mga ito sa 6 na maliliit na usok na tila ba may mga buhay na kumikilos ng pares-pares. Ang isang pares ay sumalpak sa mga tenga ni John Ver. Ang ikalawang pares ay sa mga tenga naman ni Aling Cora. At ang huling pares naman ay sa mga tenga naman ni Selena sumalpak. Nagmistula silang mga bingi pagkatapos. Sakto naman ang mga bayangonan ay sabay-sabay na naglabas ng napakatinis na mga tunog na puntirya ay hindi lumantad na presensya ni Mang Juni. Halatang labis na nababahala ang mga ito. Habang naglalabas pa rin ng tunog ang mga biyangonan na hindi naman naririnig ng binata dahil nga sa pares ng puting usok na nakasalampak sa tenga nito, ay may kakaibang tinig naman itong narinig. Tinig yun ni Mang Juni na otomatikong sa tenga mismo ni Zomber ipinarating. Apo, pumbesto ka sa may pinto at papasok ako. Nasaan yung biyangunan ako? Pansamantala kong aalisin ng barang usok sa mga tenga mo. Kapag may narinig kang mabilis at sunod-sunod na 5 katok, buksan mo kaagad ang pinto para makapasok ako nang hindi nila namamalayan. Isara mo kaagad ang pinto pagkapasok ko. Madali ka! Sinenyasan ng binata si Aling Cora na manatili lang sa tabi. Wala pa ring malay si Selena. Sumenyas din ito na pupunta lang siya saglit sa may pinto. Sumenyas naman si Aling Cora na wag daw bubuksan ang pinto. Ngunit sumenyas din ang binata na papasok na ang Lolo Juni nito. Ayaw pa rin sanang pumayag ni Aling Cora, pero nakarinig ng 5 beses na sunod-sunod na katok sa pinto ang binata. Agad-agad nitong binuksan ang pinto. Labis-labis naman ang takot na bumadha sa mukha ni Aling Cora nang kitang-kita nitong pumasok ang isang aswang na biyangonan. Nagtataka at naninisi ang galit nitong tumitig kay John Ver. Ngunit ang lahat ng ito ay napalis nang unti-unting bumalik sa dating anyo si Mang Juni.
Nang mapansin naman ng mga biyangonang aswang sa labas na nasa loob na pala ng bahay, ang hinahanap nilang kakaibang puwersa ay nag-alboroto sa galit ang mga ito. Kaya naman tinangka ng mga itong sirain ang salaming bintana. Nangunguna rito ang biyangonang nanliligaw mismo kay Selena. Galit na galit nitong sinimulang basagin ang bintana gamit ang hawak nitong panga at isa sa mga biktima nito kanina. Samantala ay tinutunaw na ng tuluyan ni Mang Juni ang mga puting usok na nakasalpak sa tenga ni na Jonver, Aling Cora at Selena. Si Selena ay wala pa ring malay. Sinisira na nila ang mga bintana at pintolo. Ano na pong gagawin natin? Makinig ka, John Apo. Alam mo namang ang mga bayangunan ay hindi basta-basta susuko ang mga yan, lalo at sangkot ang isang dalagang nililigawan ng isa sa kanila. Nararamdaman ko ito kanina pa pagdating ko. Isa sa kanila ang talagang labis ang pagkagusto sa dalagang ito. Ano nga hong gagawin natin, Mang Juni? Bilisan po ninyong mag-isip. Ang mga bintana po'y nababasag na. Ganito, pumikit kayo ng mariin at huwag na huwag ididilat ang inyong mga mata hanggat hindi ko sinasabi. Inuulit ko, huwag na huwag kayong didilat ng inyong mga mata malibang sabihin ko. Kapag idinilat ninyo ang inyong mga mata nang hindi ko sinasabi, maiiwan kayo sa gagawin ko gamit ang medalyon ko. Kapag nangyari yon, mapapasakamay kayo ng biyangunang yan. Naiintindihan nyo ba? Kapwa tumango ng mariin sina Jonver at Aling Cora. Ngunit si Aling Cora ay may isa pang tanong. Ano ho bang spell ang gagawin ninyo, Mang Juni? Basta, hindi nyo muna pwedeng malaman dahil baka makontra. Saka na lang ninyo malalaman kapag ligtas na kayong lahat. At sinimula na nga ni Mang Juni ang kanyang spell at mariin silang nakapikit. Si Selena ay hindi pa rin pinanunumbalikan ng malay. Kaya walang problema sa pagkakapikit nito. Maliban na lamang kung bigla itong panumbalikan ng malay at magdilat ng mga mata sa kalagitnaan ng spell na isinasagawa ni Mang Juni. Dahil sa pangambang ito, kung kaya naisipan ng binata, natakpan pa rin ang mata ni Selena gamit ang malalapad nitong mga kamay. Umusal na ng inkantasyon si Mang Juni. Okumi impersa de lo medallon. Incobra todas personas con pare misi spell copea solitación contraro ferza. In stilo copiación yuntilo commoción finita. Con finita contraro las versas. Also in stilo e fuerza iniable invisibilita compare mi un tilo todos sistemes finitales. Umino! Eksaktong pagkabigkas ni Mang Juni sa huli nitong salita ay tuluyan ng nabasag at nasira ng biyangonan ang salamin ng bintana, pati na rin ang pintuan ng bahay ni Aling Cora. Umatungal sa galit at sabay-sabay na nagsipasok ang mga ito at sinugod si Mang Juni. Tila naman hindi umepekto ang anumang spell na tinatangkang pagganahin ni Mang Juni para iligtas ang sarili at ang mga kasama niya. Naroroon pa rin sila nakatayo at natitigilang nakatulala na lamang sa mga biyangonang atat naman silang sagpangin. Sabay-sabay na naglabas ang mga ito ng napakatinis na tunog sa tangkang iparalisa silang apat. Tila nagtagumpay naman ang mga biyangonan, kaya buong bangis na inatake ng mga ito si Mang Juni, si Aling Cora at si Jonver. Si Selena naman ay tinangkang itakas na manliligaw nitong biyangonan. Ngunit habang itinatakas nito si Selena ay may napagtanto ito. Samantala,
Sa likod bahay ni Aling Cora na ikinukubli ng mga puno roon ang mayayabong at mga halamang palungpong ay naroroon ang totoong si Mang Juni, Jonver, Aling Cora at Selina. Tumalab ang spell na pinagana ni Mang Juni gamit ang kapangyarihan ng medalyon nito na sa kasalukuyang umiilaw pa rin. Sa may mga palumpong din doon ay may itinago roon si Mang Juni na ilang galon ng gasolina na dala-dala niya nang dumating siya sa bandang kaagahan. Jonver, apo, sumunod ka sa akin, dali. Kunin natin ang mga galon ng gasolina sa may palumpong at mabilis nating ibuhos sa palibot ng bahay ni Cora. Kailangang mapuksa silang lahat habang nasa loob pa sila. Susunugin natin sila. Ngunit sa kanyang narinig ay tumanggi si Aling Cora. Susunugin ninyo ang bahay namin. Ay naku po, Mang Juni. Sana po kami titira ng anak ko kung sakali. Papipiliin kita, Cora. Ang isakripisyo ang bahay ninyo o ang panatilihing buhay ang mapanganib na aswang na mga bayangunan sa loob at patuloy pa rin kayong sundan hanggang marami pang buhay ang madamay? Ayaw man ni Aling Cora ay wala na itong nagawa. Umiyak na napatango na lamang ito sa gustong mangyari ni Mang Juni. Sa bagay ho, may punto naman kayo, Mang Juni. Sige ho, gawin na ninyong tamang gawin. Magsisimula na lang ho kaming bumangon pagkatapos nito. Mas mahalaga ang buhay ng marami kaysa sa bahay na napupundar pa lang namin muli. Mabilis ang naging kilos ni Mang Juni at Jonver. Udyok na rin ang puwersa ng kanilang mga medalyon. Walang kamalay-malay ang mga biyangonang aswang sa loob na nagpipiesta sa peking katauhan ni Mang Juni, Aling Cora at Denver. Ang manliligaw naman ni Selina ay huli nang mapagtantong naisahan sila. Galit na galit itong nagwawala nang mapagtanto nitong nakulong na sila nang magsimulang paliyabin ni Mang Juni at Jonver ang gasolinang ibinuhos nila sa palibot ng bahay ni Aling Cora. Mabilis na kumalat ang apoy na lalo pang lumaki ng lumaki habang patuloy pa rin ang pagbuhos ni Mang Juni ng gasolina. Hindi sila tumigil hanggang hindi nagiging abo ang lahat ng mga biyangonang nakakarinding mga atungal at palahaw dahil sa tindi ng init na binabata. Matapos ang lahat ay sakalang nanumbalik ang malay ni Selina. Ano ang nangyari? Nasaan tayo? Nandito na tayo sa likod bahay, anak. Sa wakas ay ligtas na tayo sa kamay ng aswang na biyangonan mong manliligaw. Magpasalamat tayo kay Mang Juni at kay Jonver. Utang natin sa kanila ang ating buhay. Taus-pusong nagpasalamat sina Selina at Aling Cora sa maglolo. Mangiyak-ngiyak pa nga sila dahil sa halo-halong emosyon. Malungkot dahil wala ng kanilang bahay. Panatag na dahil ligtas na sila. Ngunit nangingibabaw naman ang luha ng saya na hindi maipaliwanag. Pero, paano po pala tayo nakaligtas? Siyempre, dahil sa kapangyarihan ng medalyon ni Lolo Juni. Teka nga ho pala lo. Ano ho ba yung spell na pinagana niyo kanina? Napansin ko ho kanina sa loob ng bahay. May kamukha tayong nasa loob na inaatake ng mga biyangonan na yun. Ang pinagano kong kapangyarihan ng medalyon ay ang panggagaya. Gumawa ito ng kahalintulad natin para isipin ng biyangunan na tagumpay sila. Pagkatapos, kasama rin sa kapangyarihan ang tagabulag para hindi nila makita ang totoong tayo. Sinamantala ko rin habang pinagpipiestahan ang replika natin at sinunog ko ang bahay para makulong sila sa loob. Ang galing niyo ho, Mang Juni. Wala po talaga akong masabi kundi saludo po ako sa inyo. Sabi ko naman po sa inyo, Tita Core, may tinatagong espesyal na iba pang kakayahan si Lolo Juni gamit ang kanyang medalyon. Pero di nga, Lolo.
Talagang kinabahan kami kanina ni Tita Cora nung hindi pa kayo dumarating. Akala po namin katapusan na namin kanina. Hindi mangyayari yun, Apo, hanggat suot mo ang medalyong yan. Napatingin ang binata sa suot niyang medalyon na tinutukoy ng lolo nito. Napahaplos ito ng buong pagpapahalaga. Kung sakali, kusa rin gagana ang kapangyarihang yan kung kinakailangan. Kusa rin gagawa yan ng paraan para kahit pansamantala kayong iligtas habang naghihintay sa aking pagdating. Ang galing ho ng kapangyarihan ng medalyon ninyo, Mang Johnny. Kami ho kaya ni Selena, pwede hong magkaroon yan. Sa sinabi ni Aling Cora ay matamang napaisip si Mang Juni. Bago pa ito sumagot ay tinimbang muna nito ng maigi ang katauhan ni Aling Cora at Selena kung karapat-dapat bang pagkalooban ng mga ito ng medalyon o hindi. Napalingon din ito sa natutupok na ring bahay. Pagkaraan ay muling bumaling ng tingin nito kay Selena. May kung anong malalim itong iniisip habang kinakapa ang suot na malaking medalyon. Pagkaraan ay sumagot din si Mang Juni nang maglabas ng kakaibang liwanag ang kakakapang medalyon nito sa tapat ng dibdib. Pumapayag ang medalyon ko na pagkalooban din kayo ng mga medalyon. Ngunit magiging mga antingero na rin kayo. Pares namin ng apo ko. Magiging mga tagapagtanggol tayo ng mga tao laban sa pagsalakayin sa iba't ibang uri ng mga aswang. Asya nga pala, ang isa pang dahilan kung bakit pumayag ang medalyon ko ay para sa kaligtasan ni Selena. Kapag naging antingera na siya, hindi na siya muling gagambalain pa at tatangkaing ligawan ng mga aswang o iba pang elemento o engkanto. Kapwa natuwa sa kanilang narinig mula kay Mang Juni sina Selena at Aling Cora. Ngunit lalo na ang binata na nakukuha pang palihim na kindatan si Selena. Si Selena naman ay pasimpleng sinuklian ng matamis na ngiti ang kindat na yon ng binata. Walang kamalay-malay ang dalawa na napansin sila pareho ni Mang Juni at Aling Cora. Lihim na napapangiting nagkatinginan din ang dalawang may edad na dahil sa kanilang mga bata.